Unang-una mga kaibigan, ang postpone ay hindi ibig sabihin na tapos na ang giyera. Sa geopolitics, minsan ginagawa ito ng bansa para sa isang maingat na hakbang bago gumawa ng mas malaking galaw. Pero ang tanong, ano nga ba ang totoong dahilan sa likod ng postponement na ito? At bakit hindi dapat makampante ang Iran? Hindi naman ibig sabihin na umatras ng US. Postpone lang ito, pero hindi cancelled. Pero bakit pinospone? Alam kasi ng US kung gaano kalaki ang posibleng kapalit ng galaw nila. Oh no! Tulad ng mga nangyari ngayon, di ba? Isipin mong mabuti ang bawat ganti ng Iran. Iisa-isahin natin. Noong inatake ng US at Israel ang mga leader ng Iran, gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga US embassy at diplomatic sites. Noong inatake ng US at Israel ang depensa ng Iran, tinira din ng Iran ang military base ng US across the region. Noong tinira ng US at Israel ang capital city ng Iran, tinarget naman ng Iran ang mga syudad ng Israel. Noong inatake ng US at Israel ang energy infrastructure ng Iran, tinira naman ng Iran ang oil at gas sa Gulf. Noong tinira ng US at Israel ang sentro ng teritoryo ng Iran, binulabog naman ng Iran ang mga kaalyado ng US. Nakuha mo ba ang punto ng laban na ito? Parang chess, di ba? Parang kung tinira mo ang bishop ko sa central board, tatargetin ko rin ang rook mo sa ibang side. Bago pa na-postpone, sinabi ng US na tatargetin pa nila ang energy infrastructure at nagbigay pa ng ultimatum sa Strait of Hormuz. Nabanta rin ng Iran na tutugon sila sa anumang pag-atake sa pamamagitan ng pagsira o pag-target sa mga estratehikong infrastructure ng US katulad ng mga fuel at energy facilities ng mga kaalyado ng US. Tatargetin din ng Iran ang teknolohiya at mga desalination plants sa rehiyon. Pwede namang umatake agad ang US pagkatapos ng 5-day period. Pero ang tanong, handa ba ang US sa counter-attack na ikakagulo ng sistema ng mundo? Oo, mas malakas ang US, pero hindi ito laban ng puwersa. Ekonomiya ang labanan dito. Alam ng Iran na malakas ang US, kaya hindi sila umaasa sa direktang laban. Ang strategy ng Iran ay parang wasp. Yung putakti ba? Maliit ang mga putakti, pero kapag ginulo mo, hindi lang isang sting ang ibibigay nila. Sabay-sabay, from different directions. Hindi lang isang tao ang babanatan ng putakti, di ba? Oh no! Kung ihahalin tulad natin sa US, kapag umatake ang US, hindi lang isa ang target ng Iran bilang ganti. Hindi mo alam kung saan manggagaling ang sunod na target. Hindi lang military ang usapan dito sistema ang tinatamaan. Kapag gumanti ang Iran, isa sa pinakahawak nila ay ang Strait of Hormuz. Naipaliwanag ko na sa nakaraang video kung ano ang Strait of Hormuz at kung bakit critical ito. Anyway, ang postponement ay hindi ibig sabihin na umatras ang US at hindi rin mapipigilan ng Iran. Parehong alam ng dalawang side na ang susunod na move ay pwedeng magbukas ng pintuan na hindi na nila kayang isara. That's why the postponement makes sense. Hindi ito simpleng delay. It's more like a moment of hesitation before pressing a button that could change everything. Pwede ring intensyon ito ng US na itigil muna para sa tamang timing para magkaroon ng advantage sa susunod na galaw. Wow! Sa military strategy kasi, ang timing kadalasan ang pinakamahalaga. Mas mahalaga pa minsan kaysa sa lakas ng armas. Isipin mo ito parang paglalaro ng poker. Naglalaro ka ba ng poker? Malamang alam mo ang strategy ng isang poker player. Kahit malakas ang cards mo, hindi mo agad ilalabas ang ace. Hihintayin mo ang tamang moment. Tingnan mo ang galaw ng kalaban at gagawa ka ng move na makakakuha ka ng pinakamalaking leverage. Ang ace sa baraha o alas ay ito yung malaking armas o malaking strike. Ang mesa ay ito yung Middle East region at international optics. At ang kalaban o kaharap ng US ay ang Iran at mga allies ng Iran. Ang goal ng US ay dapat magulangan nila ang Iran at dapat konti lang ang risk. Kung agad na ilalabas ang ace o umatake agad, pwede kang masorpresa ng ganti ng kalaban o hindi mo makuha ang full strategic advantage. Pero kung hihintayin mo ang tamang moment, nakikita mo ang galaw ng kalaban at pwede mong i-maximize ang impact ng strike nang hindi nawawala sa kontrol ang sitwasyon. Ganon din ang US sa kanilang desisyon na i-postpone ang atake sa Iran. Hindi nila bastang pinindot ang brake. Pinindot nila ang brake para makapag-reposition, para mag-obserba at para masigurado na lahat ng piraso nila nasa tamang lugar. Kaya hindi pwedeng makampante ang Iran dito dahil ang strategic delay ay nagbibigay din ng pagkakataon para pahinain ang kalaban psychologically. Kapag nakikita ng Iran na inaantay lang ng US ang tamang timing
Nagkakaroon ito ng uncertainty sa kanilang loob. Hindi nila alam kung kailan at paano talaga umatake ang US. Sa ganitong paraan, kahit wala pang galaw na nakikita, ang kalaban ay napipilitang mag-adjust at mag-overthink. Hindi lang ito physical preparation, kundi mental at strategic preparation din. Sa totoong senaryo, isang mali lang na galaw ay pwedeng mag-lead sa unintended escalation. Kaya mahalaga ang paghinto at i-assess muna ang sitwasyon. This is like holding back a cannon blast until you know exactly where it will land, ensuring maximum impact without unnecessary collateral damage. Ang postponement ay hindi weakness. Isa itong classic military principle na ginagamit para i-maximize ang advantage at mababawasan ang risk. So, kung ang postponement ay hindi kahinaan, ano ito? It's calculated patience. Uulitin ko, ang dahilan ng postpone, gaya ng sinabi ko kanina, una, posibleng iniiwasan ng US ang malaking gulo. Ikalawa, posibleng sinadya ng US na i-delay ang atake para makakuha ng timing. Ngayon naman, posibleng mind games ito. Ang usapin ng information war o mind games ay isa sa pinaka-interesting pero kadalasang hindi naiintindihan sa labanan ng US at Iran. Ito ay strategic tool na ginagamit ng US, Israel at Iran para kontrolin ang perception ng mundo at pati ng kalaban. Para bang iniisip ng kalaban mo ang bawat galaw mo at mensahe? Bawat tweet, bawat press release, o bawat media leak ay parang pawn na naglalakad sa harap nila. Hindi nila alam kung move lang ito para lituhin ka o may mas malaking plano pala sa likod. Kasi isipin mo ito ang US ay nagpupostpone ng attack at sinasabi nila sa media na may productive talks daw sila sa Iran. Sa pananaw ng mundo, para itong signal na naging cautious ang US at willing to negotiate. Ang Iran ay agad nagbabalik ng narrative na wala raw silang usapan sa US, wala raw negosasyon at may aggression pa rin ang US. Kumbaga, nagtataka ang Iran kung bakit biglaan ito. Ang epekto, ang international community ay naguguluhan din. Hindi nila alam kung saan totoong nagmula ang lakas, sino ang vulnerable at ano ang susunod na galaw. Sa madaling salita, the fog of war is not just physical, it's mental. Pero hindi naman ibig sabihin na US lang ang gumawa nito. Pareho silang dalawa na gumagamit ng information war para magpatakbo ng psychological pressure. Ang delay ng US ay pwedeng ipakita bilang tactical na hesitation habang ang Iran naman ay nagpapakita ng lakas at kakayahan na mag-counterattack. Ang goal ng bawat panig ay kontrolin ang narrative, mag-shape ng perception at i-manipulate ang decision-making ng kalaban. Kaya sa madaling sabi, ang postponement at media messaging ay hindi lang military move. Ito ay strategic mind game kung saan bawat salita at aksyon ay may multiplier effect sa kalaban at sa buong mundo. Kapag sinabi nating ginamit ni Trump ang diplomacy card, hindi ito basta-bastang simpleng pakikipag-usap lang. Ginamit ni Trump ang pag-postpone bilang isang strategic move. Pinili ni Trump na maghintay, tingnan ang posisyon ng kalaban at suriin kung may paraan para makuha ang advantage nang hindi direktang nagbubukas ng malaking gulo. Ang opisyal na dahilan ay may productive talks daw na nangyayari. Yan ang sabi ni Trump. Pero sabi ko nga kanina, dinideklara mismo ng Iran na wala silang aktual na negotiations. Sa madaling salita, maaaring ginagamit lang ng US ang balita ng talks bilang cover story. Sa strategy term, tinatawag ito na masking your intentions. Nagpapakita ka ng isang mukha para lituhin ang kalaban habang pinapalakas mo ang sarili mong posisyon sa likod ng eksena. Hindi rin biro ang epekto nito sa global perception. Kapag sinabi mong may diplomacy, kahit sa simpleng pakiramdam lang ng mga investors, bumababa ang tensyon sa markets. Nagkakaroon ng breathing room para sa oil prices, stock markets, at iba pang economic indicators. Sa isang paraan, ang delay ay parang pause button. Hindi ka pa umaatake, pero minamanage mo na ang perception ng buong mundo. Sa military at strategic lens, ang diplomacy card ay hindi lang peace talk. Isa itong paraan para kontrolin ang timing ng bawat galaw, para hindi ka agad ma-counter ng opponent. Parang sa laban, pwede mong itulak ang kalaban sa isang trap o maghintay ng tamang sandali para masiguro na ang first move mo ay may pinakamalaking impact. Uulitin ko, hindi ito simpleng pakikipag-usap lang. Ito ay strategic hesitation. Isang paraan para subukan ng kalaban, para i-manage ang perception at planuhin ang susunod na galaw ng may maximum advantage. Sometimes, holding your move and showing the right face at the right time is more powerful than pulling the trigger immediately. Posibleng pinospone ng US ang atake
para maiwasan ang economic pressure. Sabi ko nga sa nakaraang video, ang bawat galaw ng US sa gitna ng tensyon ay may ripple effect sa buong mundo. At alam ng US ito. Isipin mo ito parang domino setup. Ikaw yung naglalagay ng domino sa gitna ng mesa. Kung itulak mo kahit isang piraso lang at wala kang maayos na plano, babagsak ang lahat ng domino sa paligid. At baka ang domino na akala mo safe, yun pala ang nagdala ng pinakamalaking problema. Ganito rin ang nangyayari sa global economy ngayon. Kapag umatake ang US agad, ang Iran ay may kakayahan na i-disrupt ang supply ng langis, lalo na sa Strait of Hormuz. Kahit konti lang ang pagkaantala o pagharang, tumataas agad ang presyo ng langis, bumabagal ang stock markets, at nagkakaroon ng panic buying. Ito ay parang isang early warning system ng ekonomiya na hindi mo pwedeng baliwalain. Bukod dito, ang investors at multinational companies ay mabilis mag-react sa political tension. Kapag narinig nilang may strike na pwedeng mangyari, nagiging volatility ang tawag dito. It means bigla ang pagbabago ng presyo sa stocks, currencies, at commodities. Lumalaki ang uncertainty hindi lang sa US o Iran, kundi sa Europe, Asia, at pati sa mga developing countries. Kahit tayong mga ordinaryong tao, kahit malayo tayo sa Middle East, nadarama natin ang epekto sa presyo ng gasolina, pagkain, at transportasyon. Ang postponement ng strike ay parang pressure valve sa isang overpressured steam system. Hindi ito permanenteng solusyon, pero nakaka-relieve ng immediate tension. Nagbibigay ito ng oras sa markets na huminga, mag-adjust, at maiwasan ang abrupt crash na pwedeng mag-trigger ng global financial panic. Every action in geopolitics is also an action in economics. A military strike is a move that can shake the wallets and confidence of millions around the world. Delaying the strike is strategic because one misstep could turn a controlled conflict into a worldwide economic storm. Sa madaling sabi, habang nakapokus ang headlines sa military drama, may silent battlefield na rin sa ekonomiya. At sa ngayon, ang postponement ay parang protective pause, enough to prevent dominoes from falling, but tense enough that everyone is watching, waiting for the next move. At ngayon, ay naiintindihan na natin na ang postponement ni Trump ay hindi simpleng pag-atras. Ito ay stratehikong hakbang, kombinasyon ng diplomacy, economic timing, at mind games laban sa Iran. Kung gusto mong manatiling updated sa bawat galaw ng gulo sa Middle East, i-follow mo na ang Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel natin at pindutin mo ang bell icon para wala kang ma-miss na analysis. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video kung gusto mo rin na mas marami ang makaintindi sa dynamics ng digmaan at politika. Stay informed, stay sharp, at lagi nating unawain ang likod ng bawat headline.